para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Grabe ho, mainit po ang mga balita ngayon, araw na ito. Isa sa mga pag-uusapan natin, yung declaration ng INC patungkol po dito sa rally ng yung anti-impeachment rally. Tapos pag-usapan din natin yung NBI, kung ano ba yung sinasabi nilang subpina at ano ba ang legality nito. At siyempre, ang higit sa lahat, ang pinakamatinding balita ngayon kay Maris Racal. Nako po. Na kung saan, Mas gusto ko yun. Malayo naman yun ang Wala ekonomiya ho yun. Matindi ho yan. Alam niyo kung bakit? Ito may connection yan eh. Noong nakaraang araw, nagdiwang tayo ng di ba yung kay Bonifacio? Bonifacio Day. O Bonifacio Day, nagdiwang tayo dyan. Alam nyo, may mas matindi pa kay Bonifacio. Yung jowa nung lalaki. Ay, grabe. Ang martir. Yun ang talagang hanggang kaduluduluhan, pinaglululoko na siya, tinayuan niya yung jowa niya. Oo. Ang lupit nun alam niyo ba yung balita na yun? Tinayuan? Tinayuan. Panayan tayo nung jowa niya eh. So tinayuan niya talaga na kahit nakikita niya na sa mga message na niloloko na, talagang okay lang sa kanya, talagang mamahalin niya ng todo. You miss my body. Yun, kahit Pero- makita. Ikaw, kunwari, may makita ka sa parang natatakot kayo dalawa. Dito na nga lang. Parang may mabasa sa'yo. I miss your body, mga ganyan. Patay. Ay, oo, hindi ko papalagpasin yun. Talagang magagalit agad ako. Oo. O, kaya Pero nga- yung kaya- babae, bayani, ano? Oo, kaya nga single na ako ulit ngayon eh. Ayun, problema na. Pero anyway, no, matindi talaga itong girlfriend, no, yung ex-girlfriend ni, ano ba yun, yung lalaki, Jason? Jason ba yun? Kasi, Jason Sonsa. Jason. si Sir Jason sa, no. Kasi, katulad nga sinabi ni Boss Bay, talagang martir, hanggang sa kaduluduluan. Pero at least, kahit papaano, nalaman natin na hindi pala talaga si Rico Blanco ang may kasalanan. Hoy, hindi to chika minute ah. Oo nga. Hindi, kasi alam mo, Nandito si Boy Abunda, huwag kang mag-alala. napaka-importante niyan kasi yung chismis, sabi nga nila, yan ang nanggugulo sa bayan natin sa Pilipinas, yung chismis. May relasyon yan doon sa impeachment. Ay, naman. Yun Hirap naman sa pala inyo. eh. Segue lang pala. Oo, kasi yung lang impeachment pala. na yan, puro chismis ang pinagbasihan para ipa-impeach si VP Sara Duterte. Kahit chismis, di ba kasi na-chismis nung una, si Rico Blanco ang nagloko. Yung pala, di ba? Hindi. Mas matindi pala. Oo, yung pala si I Touch Myself. Yung mga gano'n. That's my body. Oo, yung mga, pag di nyo alam yan, nako, wala kayo sa tsikahan. Kaya, mag-antabay lang kayo dahil pag-uusapan natin yan. Okay, simulan na natin. Ito munang-una, yung kamakailan ay nagpadala ng subpoena ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte, maging sa mga dumalo sa virtual press conference. At pinatawag po ito ng NBI. At tanungin nga natin, meron bang basihan yung pagpatawag ng NBI? Maaari po bang ikulong si VP Sara Duterte? Maaari po ba siyang makulong at mawala sa pagiging Vice Presidente? Alamin sa report ni Carlo de la Peña. Pasok! Posibleng maharap sa paglabag sa saligang batas ang National Bureau of Investigation o NBI
kung mauuwi sa pagsasampa ng kaso ang gagawing hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan ay pinadalhan ng sabina ng ahensya ang Vice Presidente para pagpaliwanagin sa naging pahayag nito sa isang virtual press conference kung saan may nakausap na umano itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa nitong si Liza at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng programang Banateros kay Attorney Mark Tolentino, ipinaliwanag niya ang tungkol sa sabina at ang mandato ng NBI. Ang subpoena, ibig sabihin doon, compelled ka na pupunta doon. Otherwise, may penalty ka na, may liability ka kung hindi ka pupunta. Iba yun sa invitation. Ang role kasi ng NBI is to investigate, not to prosecute. After they investigate, they will recommend for the filing of the case to the prosecutor. Yun ang role ng NBI. So kung makonvict si VP Sara, for example, makonvict siya ng grave threat, suspension siya or matanggal siya sa pagiging Vice President, and that is in violation sa ating saligang batas. Samantala, tila isa namang chilling effect sa mga vlogger at media ang ginawang pag-issue ng sabina ng NBI. So, parang na may epektuhan naman yung ating freedom of press and freedom of expression na guaranteed po yan sa ating saligang batas. Yung mga media man, parang natatakot na sila magtanong, natatakot na sila i-practice yung kanilang profession bilang mga media personalities kasi baka makatanggap sila ng sabina. Kaya naman payo ni Attorney Mark sa NBI na sa halip na sabina, Sana yung ginagawa dapat ng NBI, i-invite muna si VP Sara or yung mga vloggers o yung mga media bago yung sabina. Kasi pwede naman invitation muna. In the very first place, you have to clarify yung issue about the NBI na nag-issue ng sabina against the Vice President. matatandaang hindi nakadalo ang pangalawang pangulo sa unang schedule ng sabina ng NBI noong November 29 dahil sa prior commitments. Kaya nagkaroon ulit ng bagong schedule sa December 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun na nga, at sinasabi nga po ni Attorney Mark, hindi ho tama na makasuhan po si VP Sara Duterte dahil siya po ay impeachable officer o ibig sabihin impeachable official ng ating bansa. Meaning, the only way para matanggal siya ay through impeachment. Paano kung maging guilty siya doon sa sinasabi nila na kaso na yon? So malabo po yan. Plus, yung pangalawa yung takot na gusto atang iparamdam nitong NBI na ito sa mga Pilipino na dumidikit kay VP Sara Duterte, dapat matakot kayo. Parang ganun ang dating. Ano masasabi nyo dyan, Jay? Master muna, ikaw muna, Master. Oh, Master. Okay, so sa akin, ito nangangahulugan lang ito na mahihina talaga yung mga leader natin. Kasi kung pagbabasihan natin, yung mga sinabi ni Atty. Tolentino, mga kababayan, ay talagang lumalabas dito na wala po silang alam. At pangalawa dito, yung respeto sana bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, bakit papasumpina? Pwede naman po natin sana ng NBI na pasyalan sa opisina para kausapin si VP Sara Duterte. Hindi yung pangalawang pangulo, napakaraming ginagawa sa kanyang tungkulin, papupuntahin niyo po sa NBI. So yun para sa akin, bilang respeto na lang sana. Hindi ko alam kung paano proseso niyan, pero kung pagbabasyahan natin, yung sinabi ni Atty. Mark Tolentino, medyo may nilalabag po silang batas dito. At tama nga na ito yung pagpapakita ng pangil para kung sino man ang kumontra at humarang sa kanilang landas ay talaga namang titirisin nila. Kung hindi nga nila pinapatawad si VP Sara Duterte na talaga namang kilala sa buong Pilipinas, kilalang matapang, kilalang may paninindigan at may prinsipyo. Pero pilit nilang ginigiba for the sake of their politics, mga kababayan. At nakakalungkot lang dito sa ating bansa dahil mas inuuna pa natin yung pamumulitika kaysa sa tunay na layunin kung bakit kayo hinalal ng taong bayan at inupo dyan sa kung saan man na inuupuan nyo ngayon. Coach Oli. Alam nyo, si VP Sara, ganyan po talaga kalakas. Kasi pansin-pansin natin, lahat umi-eksena. May eksena si Quadcom, eksena naman si NBI, yung mga pulis umi-eksena din, dinimanda rin si VP Sara. May impeachment na nga, eto si Raul, umeksena rin. Kailangan dagdagan nila ng nagdagdagan. Yan po ay isang maliwanag pa sa araw, sa sinag ng araw, na ganyan po talaga kalakas si VP Sara. Kaya
kailangan lahat makapapil. Pataasan sila ng ihi dyan. Alam mo, may mga ganyang grupo eh. Oh, kailangan, ay, eksena ako dito, eksena ako, eksena. Kaya tuloy, yung kanilang purpose na pangkalahatan, nawawala. Di ba? Tingnan mo, magpapatong na yung impeachment tapos meron pa dyan sa NBI. Basta lang sila makapapel, maka-eksena, bahala na. Basta yung personal, yung agenda nila, masunod nila. Alam niyo, sayang talaga to. Sayang. Sayang. Sayang ang NBI. Bakit? Kasi kadalasan kasi katulad lang yan sa may mga kaso, may mga kaso sa PNP na hindi nare-resolve. Ang tawag ng taong bayan, NBI. Ilapit nyo sa NBI yan para mas mabilis ang aksyon, mabilis ang pag-iimbestiga, mabilis sa mabigyan ng hustisya, ito ganyan. Pero NBI, wag nyo sanang hayaan na bumaba, no? Bumaba yung tingin sa inyo. Bumaba ang tingin sa inyo ng mga Pilipino dyan sa katulad yan, yung ginagawa nyong panggigipit or gagawin nyong panggigipit laban sa mga vlogger o sa mga simpleng mamamayang Pilipino na konting kibot lang kung ano yung iutos di umano, kung may utos man sa inyo, kung yan ay inuutos niya, kung inuutos yan sa inyo, yung pagpapatawag nyo sa mga vlogger, huwag nyo hayaan na matulad kayo sa ibang mga PNP. Kasi yung ibang PNP kasi ngayon medyo mababa na rin ang tingin ng ibang mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa at na nakikita ng mga Pilipino na ginagawa nila sa mga lalong-lalo na yung ginawa nila sa KOJC. So ngayon, yung NBI, wag niyo pong hayaan na gawin din sa inyo, wag niyo hayaan na controlling kayo kasi mataas ang tingin sa inyo ng mga kapwa niyo Pilipino. Sayang talaga tong NBI na ito no? Matino sana Sayang din si Maris. Sayang nga din Kasi si Maris, siyempre. Yun nga yung nakita ko dito, kaya sabi ko sayang Andito pa naman tayong mga single, ba't doon siya pumungatol sa may Yun lang. Doon tayo bakit tayo pasa si Maris? Sayang si Maris, oo. Ito, balik tayo sa impeachment. Kasi itong impeachment na ito ay parang panira lang talaga sa pangalan ni VP Sara Duterte. Kasi unang-una, alam nila na hindi na ito uusad ngayong taon. December na po, December 20, wala nang pasok ang gobyerno. Babalik yan January na. Then February, campaign period na, mag-i-election na. So ibig sabihin yan, talagang hindi na talaga ito uusad. Kaya nga, speaking of election, mga kapatid, ipakita natin ang pangil ng taong bayan. Kasi ngayon sila lang nagpapakita ng pangil Paano natin ipapakita ang pangil ng taong bayan? Maghalal tayo ng mga matitinong politiko. Ilagay natin sa Kongreso, ilagay natin dyan sa Senado. Kasi ito ang kinatatakot natin dyan. Kapag nanalo ang kanilang mga kaalyado, sigurado. Sa Senado yan, Sa Senado, sa Kongreso, pagkaalyado nila ang mga nanalo dyan, sigurado tutuluyan nila si VP Sara Duterte. Pero hindi naman tayo natatakot dyan kasi sila VP Sara, si PRR, di matatalino yan, mga abogado yan. Kaya ngayon pa lang, alam na nila kung ano gagawin nila kung sakasakali na worst scenario ay dumating. Alam natin na malalagpasan nila yan. Sino ba yung Maris na yun? Maris... Yung anchor? News anchor? Hindi. Maris Umano yun. Si Maris mga pag-alaro yun. Maris Umano. Hindi, alam mo, ito sabi nga ng isang opisyal din ng Senado, isang leader ng Senado, kung kaya pa ba na matapos ito. Kasi na sinasabi nila, 10 days remaining or 9 days na lang, di ba? Remaining bago sila magbakasyon na naman at magwaldas ng pera ng taong bayan. Siyempre, mamamasyal yan, na naman yan. So, tapos next year, January na, election na yan Okay, so, kaya nga kung titingnan nyo dito, ano ba ang purpose nitong impeachment? Yan. So, tingnan natin alamin natin ang report mula kay Troy Gomez. Posibleng di nakakayanin ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago ang halalan sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alanganin itong isagawa batay sa legislative calendar ng Senado at Kamara de Representantes. Nakaschedule sa December 18 ang Christmas break ng dalawang kapulungan na magbabalik naman sa trabaho sa January 13. Ngunit muli na naman ito mag-break sa unang linggo ng Pebrero upang bigyan daan ang paghahanda ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February.
Hindi rin naniniwala si Senator Jinggoy na magsasagawa ng special session ang dalawang kapulungan sapagkat ang Pangulo ang nagpapatawag dito. Una na rin kasing nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara. Kaugnay nito'y nilinaw naman ni Senator Jinggoy na susundin pa rin niya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na iwasan na magbigay ng komento dahil ang Senado ang tatayong korte at ang mga senador ang gaganap na hukom sa impeachment trial. Pero kanya namang binigyan diin na tutol siya sa impeachment ng sinumang opisyal ng gobyerno dahil hindi ito nakabubuti sa bansa. Matatandaan na ang ama ni Senador Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sumalang din sa impeachment trial bago bumaba sa pwesto. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. At saka, alam nyo, isa sa mga binabantayan ngayon ay yung sa nag-declare po ang Iglesia ni Cristo na sila po ay magkakaroon ng isang malupit na rally na against sa impeachment ni VP Sara at alinsunod doon sa utos ng ating Pangulo. Yun. Marami nga nagsasabi dyan na nagpe-play safe by Iglesia, ano ba ang ginagawa nila kasi parang tila kinampihan nila ang Pangulo pero ayaw nilang impeachment. Alam nyo, sa tingin ko, ito ay magandang hakbang din ng Iglesia na pumasok na rin po sila sa mga issue. Issue lang naman po ang kanilang pinagbabasihan. Ayaw po nila ng impeachment, yun po ang ating tignan. Bakit? Kasi nga, makakagulo lang ho ito at ang dami pang problema ng ating bayan. Plus, sinabi po ni Pangulong Marcos na ayaw niya yan. Unless, katulad siya ni Anthony Jennings. Oo, na Hindi. mapagkunyari, ano? Oo. Di ba kasi si Anthony Jennings, sinasabi, kilala mo yun? Pasok talaga. Yun yung jowa ni, ano? Okay. Kasi si Anthony Jennings, sabi niya, Papunta na naman kay Maris. well, hindi kasi paulit-ulit yung nabasa ko yung screenshot nung conversation Haba, ano na? Sabi doon, Tesyo, aayusin na daw niya. Oo, hindi, So in short, sinungaling. Oo, gano'n. Patay tayo. Hindi natin alam kung gano'n din ba ang ating presidente. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din yung ginawa niya sa ICC. Diba, sinabi niya dati, hindi niya papasukin. Hindi niya daw hahayaan. Kalukuhan lang daw yun. Tapos magugulat tayo. Sila Remulla, sila may mga sinasabing parang gusto nilang papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. So ngayon, kung ganito nga yung sinasabi ni Marcos na tutol nga siya sa impeachment kay VP Sara, bakit hinahayaan niyang magkalat yung mga nagpapa-impeach kay VP Sara? Minsan nandun pa, pupost, may mga hawak pang may mga hawak pang sulat na nasa likod ng mga na i-impeach nga daw si VP Sara. Hindi, kaya nga alam nyo mga kababayan, ayan tingnan nyo, parang sinakop na ng mga yung Congress, di ba? Hindi, alam mo, importante kasi na pag-aralan natin ang issue ni Maris Racal. Kasi laging may relationship yan sa bayan natin. Correct. Si Anthony Jennings, parang si Marcos. Yung jowa, si Jamil, ang pangalan ng jowa? Janela. Si Janela ba yun? Parang si VP Sara. Yun. Hanggang dulo, martir talaga Di ba? Parang gano'n si VP Sara Duterte, hanggang dulo, hindi siya bumabanat Sino si Maris? Si Maris. Si Lisa. Si Laila. Ay, hindi. Si Laila. Ewan ko kung sino yun. Basta, ang punto doon, hanggang dulo, hindi bumibitaw yung jowa. Di ba? Yun. Si VP Sara Duterte, hanggang dulo, gusto niya maayos. Yes. Kaya lang, hindi na nakapagpigil. Ayun ang problema. Nagbitaw na ngayon siya ng salita. Parang yung jowa. Inilabas lahat. Yun ang istorya niyan. Pati yung you miss my body. Yun, nakita mo. Kaya ngayon, nalaglag tuloy yung dalawa. Ngayon, ganyan na nangyayari ngayon. Yung babae, Wait lang. si Maris. May nakalimutan ka. Ano? Ano naman papel ni Rico Blanco dun? Sa istoryang yan. Taong bayan. Taong bayan. Niloko. Yun. Panalo ang taong bayan ngayon. Si Maris, alam mo kung sino?
Si Romualdez. Galing! Baka madagdagan na naman kaso mo. Hindi, kayo naman. Laging may ano yan eh, may relasyon yan eh. May relevance. Oo, may relevance. Ika nga. Pero ito balikan lang natin. Bago tayo magsalita, siguro isipin natin. Siguro ngayon, nagsisisi na si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasabi niya, ay, nagamit pa ng iglesia yung statement ko. Ang totoo talaga, gusto ko talaga babagsakin yan. Paano na ngayon? Paano na ngayon na suportado ng Iglesia ni Cristo si VP Sara Duterte at ayaw nila ma-impeach si VP Sara. At sa kabilang banda naman, ito yung mahina po talaga kasi yung presidente natin nagsalita, wag impeach si VP Sara. Pero anong ginagawa ng mga kongresista ngayon, lalo na itong mga kongresista na kaalyado nitong mga Bayan Black at may paling diyan sa mga terorista, hindi nila mapigil-pigil. So, ang bottom line nito ay hindi nila sinusunod ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya wala, mahina talaga. Alam mo mga partners, ligaw talaga ako pagdating dito sa mga artista. Kaya nananahimik, wala talaga akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Ano yun? Pag nakipag-break, final and executory. Wala nang balikan. Kasi may iba, break tayo. Wala nang never say never. Oo. Wala na ganun. Break kung break, di ba? Iba din yung hugot ni Cocholi. Oo, talagang ano. Hindi, alam mo isang kinano dito, sa tingin ko hindi matutuloy ito impeachment. Kasi itong mga congressman na ito, mga wala namang bayag yung mga yan eh. Sa totoo lang pasensya na sa term, pero ang bayag naman ay ginagamit yon for courage, di ba? Wala mga bayag to mga congressman na ito. Bakit? Pagdating ng kampanya, kailangan nilang iglesia boto ng iglesia sa mga distrito nila. Oo. Bawat congressman, pinupuntahan yung lokal para kausapin at suportahan sila. Ngayon, sa tingin ninyo, itutuloy nila impeachment? Alam nila ng Iglesia ni Cristo ay against sa impeachment. O kung ikaw, congressman ka, at alam mong mukhang pera na nga yung iba dyan, kailangan pa nilang maboto, marami dyan tumatagilid na, lalo na yung mga taga Maynila, si Abante, si Chua, tsaka yung isang Alipores nila. Tumatagilid na yung sa Maynila Oo. May video. Nakita nyo yung video. Saan? Kaya lang, wala dito. Ibibigay ko na. Wag. Sige, may video na magsasalita si Chua. Sige. Ang sigaw Yormes Choice at saka Duterte. Naku po. Yari tayo diha. I-send mo nga yung video na ma-play dito. I-share mo Ganun. nga, Choli. Ganun na ho rally ho ito. Kasi dalawa ho yan sa Maynila Tandaan nyo, dalawa lang ho yan. Yormes Choice at Ladies Choice. Ladies Choice yung kaya nila kuna. Ano ba ang Ladies Choice? Mayonnaise, di ba? Ano yun? Maasim. Maasim talaga. Ang Yormes Choice, cookie ni Mocha, matamis. May connection Bagong kaso na naman. May connection talaga. May connection talaga. Ganun talaga yun. Coach, tuloy mo na yung tuloy mo. sabi mo, Coach, kanina. Okay, sinasabi niya kanina. I-share mo na daw. Nagkagulo-gulo na. Di ba pwede NBA pag-usapan natin dito? NBA na lang. Anyway, sa akin, tuloy ko lang muna. Sa tingin ko rin talaga hindi matutuloy. Kasi ito nagpagitna na po yung Iglesia ng Cristo. At ako naman, believe, talagang noon pa man, talagang malaki na talaga ang tiwala ko sa Iglesia ng Cristo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, 90% ng pamilya ko dito sa Maynila, mga Iglesia ni Cristo. At naranasan ko makisalamuha sa kanila, ang mga gusto nitong mga tao na to, mga membro ng Iglesia ng Cristo, katahimikan at yung pagtulong sa bayan, pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino na nahihirapan. Katulad ng ginagawa ng KOJC, ganyan din ang ginagawa ng Iglesia ng Cristo at ayaw nila ng magulo. Gusto nila katahimikan at yung pag-asenso ng bansa. Kaya nga... Pero, sige, tuloy mo. Nagugulat ako rito Mini-message ko. ang tanong, saan sila magrarally? Ayun, naku, Pag sa delikado. EDSA, magpaalam sila. Magpaalam sila pag sa EDSA Kasi sa EDSA, medyo may maraming nagagalit yan pag wala kang paintulot sa pinakahari or kataas-taasang nilalang ng vlogger. May Kaya laman, bawal. may laman. Kailangan sa INC, sa Iglesia ni Cristo, magpaalam kayo sa mga vlogger na sobrang tataas. Yun lang. Magtay tayo dyan. Basta hindi kami yun. Angkor na kami, hindi na kami vlogger. Wala namang pinangalanan. Hindi, at saka ito
isipin mo magsamang iglesia at saka ng KOJC. Ang ganda po niyan. Oo. Pero alam nyo mga kababayan, let's unite. Huwag na ho tayong, ito lang diretsuhan ho ito, sana ho sa ating mga kababayan dyan na nakikipaglaban, matuto ho tayo sa ginawa ni Marcos. Ito, sabihin na natin na galit kayo kay Marcos, galit tayo kay Marcos, pero merong lesson na makukuha sa kanila, yung unity team. Yun. Tandaan ninyo, without that unity team, tanggalin mo sa eksena si VP Sara Duterte, hindi mananalo Marcos. Nakuha nila yung formula, unity team, from the north and the south nagsama. Kaya nga, kung tayo po ay may pinaglalaban para sa ating mga Duterte at para sa ating bayan, we need unity. Yes. So, yung mga differences natin, dapat inasasantabi na ho yan. Kaya nga ang bilin po sa mga vloggers ho dyan na medyo maingay at saka medyo toxic, iwasan nyo na ho na punahin pa ang ibang mga grupo. Dapat i-unite na natin. Halimbawa, wag nyo nang bibirahin ng iglesia dahil sumang-ayon sila kay Pangulong Marcos. Wag na. O, ang KOJC, busy sila sa pagtatanim. Di ba ho? O, dapat sama-sama na ho tayo, yung mga pumunta sa veterans. Dapat to i-unite natin as one. Kasi nga, ginagawa nila ngayon yan sa Kamara, yung unity team. Mantakin mo, mga congressman na buhaya, nakipag-unite sa mga komunista. Kaya tuloy, one voice sila. Dapat matuto tayo doon. Full force. Oo, na dapat united tayo as one. Saka sa akin, Boss Bay, kalimutan na rin siguro muna natin yung pansarili natin mga interest. Yun. Siguro, gamutin muna natin ang sugat ng ating bayan. So, yung mga interest ninyo, tsaka na, pag maayos na ang bayan natin, pwede naman tayong mag-usap-usap, pwede naman makausapin ang mga nanunungkulan dyan. Pero for the meantime, hindi na mga vlogger, pati yung mga leaders ng mga forum, mga leaders ng mga rally-rally, lahat po yan, isang tabi na po muna natin yung ating pansariling interes sa politika. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa para sa kapakanan ng ating bansa. Hindi na lang para sa atin, para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga po ang Banateros, nandun sa veterans. Nandun din po kami sa EDSA. Yun. So, nagkataon lang yung last day kasi meron pong sineselebrate po ang SMNI noon. So, kaya po kami wala doon. Pero nandun po kami to support everyone. Wala akong kasi nga, isa lang naman ang hangarin natin meron mga iba naghahangad ng donasyon ng OFW, pero tayo, isa lang ang hangarin natin. Ang hangarin natin, ang due process, sana ang masunod sa bayan na to. Yes. Diba? Yun lang naman po yun. Coach Oli? Wala akong masabi. Basta sa akin lang, it's not about me. Pero ang tanong dyan, So, sino hindi ba? para sa akin yan Mm. So, ba't ko ibibida yung sarili ko, di ba? So, Tama. kung ano yung saan tayo magiging matagumpay, saan tayo magkakasama-sama, doon na lang tayo. Tama. Kasi kung ipipilit ko yung gusto ko, hindi naman para sa akin, ba't ko ipipilit yung gusto ko, di ba? Yes. Kaya nga medyo yung iba nga katod na sinabi ni Banat Bay, kung sa Congress, tingnan mo, nagkakaisa sila talagang kinain nila yung mga ego nila na makipagkuntsabahan sa mga NPA or terorista kung tawagin, di ba? So dito, medyo nakakatawa lang kasi imbis na magsuportahan ng bawat grupo na mga nagrarally kung saan-saan man dyan, nagsisiraan pa, nagbabanatan at kung ano-ano pa yung sinasabi. Ang tanong dyan, sino ba may-ari ng rally? Nag-away-away sila Ikaw, Boss Bay, sino ba may-ari ng rally? Wala. Sa totoo lang ako dapat si Hindi Pangulong Duterte. Hindi kaya si Maris. Maris na naman ata. Hindi, alam mo, ang ganda na sinabi ni Kenneth. Ano sabi? Ayaw naming mga INC ang kaguluhan. Yo. Nais namin magkasundo ang presidente at ang vice president Yan. para matutukan ang problema ng Pilipinas. Tama, alam niyo kung bakit? Etong impeachment na ito, feeling ko sinasadya ito Sinasadya ito para mawala doon sa tunay na issue. Ano yung tunay na issue? Pondong nawawala, ayudang nawawala, PhilHealth na nawawala, Maharlika Fund na hindi natin alam kung saan na napunta. Ang daming mga issue. Yung 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming issue na natatakpan nitong impeachment. Kuno, di ba? Yung issue. Kaya dapat ibalik natin doon sa tunay na issue. Marami pa nawawala. Yung yung 13 billion pulburod, nawawala na rin. Ang dami yun. Doon muna, partner. Hindi, saka ito yung ready na to. tawag dito, yung pagka
napakalaking bagay yung pagkawala talaga sa kanila ng INC. Tapos kasi isipin nyo, nawala na sa kanila yung KOJC. Nawala na sa kanila yung mga supporters ng Duterte. Yun. Tapos mawawala pa sa kanila iglesia. Naku po. Ay wala na. Talagang nawiwindang na yung mga yan. Kaya siguro may mga drama na naman sila na panibagong gagawin yan. At siguro may idadamay na naman sila dyan. Kasi nung nakaraan, katulad ni Jinggoy ngayon, di ba? Si Jinggoy medyo kinakalabit-kalabit na eh. Diba? Napapanood ko sa mga balita na biglang nauungkat yung kaso ni Jinggoy kasi parang kumakampi ata sa mga Duterte. So asahan na natin na kung ganito yung gagawin ng INC, malamang sa malamang may mga pasabog silang gagawin laban sa iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ito, Nagulat naman ako sa'yo. bakit ang CBCP tahimik pa rin? Yun ang hindi natin alam. CBCP, yung mga Mga yung, obispo. mga obispo, yan ang mahilig mag-ingay eh. Makakampi sila sa mga the likes of Castro. Baka baka nakikiramdam kung sino mas malakas. Ilang pajero kaya ang nakuha na nila ngayon? Hindi lahat tayo dyan. Hindi, nagtatanong lang kasi di ba naalala niyo yung panahon ni Gloria? Meron daw eh. Sinabi ni Digong yan na may mga nagtatanggap lang kayo. Ibig sabihin, tumatanggap pala sila. Ang tanong ngayon, Pajero ba o Land Cruiser na natanggap nila ngayon? Uso pa naman ng tanggapan ngayon. Oo. Kasi yan ang yan ang nananalaytay sa mga kaugat-ugatan ng mga anti-Duterte, yung sinasabing bayan. Baka helicopter na, no? Ikaw, Coach Oli, may Ito sinasabi ka. yung handa na yung totoo po yun, ha? Sinabi niya. Totoo po yung yung inaayawan na sila ng mga tao kasi katulad doon sa District 3 ng Maynila habang nagsasalita si Yan. Joel Chua. Ayan na. Ready na ba? Ready na ba? Ready na. Ready Ayan na. Ayan. Pasok! Pasok! Maraming salamat po. Ayan po ay live. So hindi po edited yan kasi live video po yan na kinuha sa Facebook. Na Pero at talagang, least nagpasalamat naman. Pero ang sakit nun, ha? Nagpasalamat naman Kahit Yorme, salamat po. Alam mo, masakit yun. Ikaw yung nagbibigay ng ayuda. Oo. Tapos iba sinisigaw ng taong bayan. Nandun pa man din si Hani Lacuna nun, no? Ay, grabe. Grabe, no? Sakit talaga. Yun yung sinasabi natin, Boss Bay, na pagka may ginawa ka talagang mabuti, mararamdaman niya ng taong bayan. Diba? Pero kaya gumagawa ng hindi ka aya-aya, talagang kamumuhian ka ng taong bayan. Katulad dito nangyari na to. Oo. Kaya nga mas masakit tong pangyayari kay Joel Chua kaysa dun sa nangyayari kay Maris Racal ngayon. Maris Racal na naman. Hindi ako, kung ako yun. Kaya yun. Bantakin mo, kunwari, ako, magsasalita ako, biglang sisigaw doon. Boss, di ba? May insulto ako doon. Gano'n na ba ako kalaki? Di ba? Grabe ka naman kay Boss Dada. Grabe ka naman kay Boss Si Dada. Master Judea. Bakit? Siya nagsalita, ikaw dinimanda eh. Oo nga eh. Ang sakit. Yun lang tayo. But anyway, iba na kasi ngayon, baliktad na nga ang nangyayari sa Pilipinas. Pero ito may iba tayo ng konti, no, mga partners. Mananatili umanong tapat ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang tungkulin na protektahan ng pangalawang Pangulo ng bansa. Yun. Sa kabila yan ng issue na wala ng tiwala si Vice President Sara Duterte sa kanila dahil sa pagsasawalang bahala nila sa banta sa buhay nito. Si Almar Porzuelo, nagbabalita. Maliban sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, kabilang din sa bandato ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na protektahan ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. Ang unit na ito ng AFP ay tinatawag na Presidential Security Command or PSC o kilala sa tawag noon na Presidential Security Group or PSG. Ang mga miyembro ng nasabing unit ay biyasa at sinanay sa pagbibigay ng seguridad sa mga mahalagang tao gaya ng Presidente at Vice Presidente. Malaking papel ang ginagampanan ng PSC lalo pat nakasalalay sa mga taong kanilang binabantayan ang takbo at kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit paano kung ang taong yung dapat protektahan ay walang tiwala sa iyo? Matatandaan na nagbigay ng pahayag noon si Vice President Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa security details na ibinibigay sa kanya. Katunayan, nauna na anya nitong tinanggihan ang security details na binigay sa kanya ng Philippine National Police. I don't trust anyone right now, so yes. Even if PSC acts
on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Binigyang diin pa ni VP Sara na kahit ipilit sa kanya ay hindi na niya talaga ito tatanggapin dahil hindi niya alam kung non-partisan pa ba ang ilalagay ng mga tao na magbabantay sa kanya. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung iladagdag nila. At baka maging daan lang anya ito upang magdagdag ng tao na magtatrabaho para sa kanyang mga kalaban. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Matatandaan na inihayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa pagsasawalang bahala sa banta sa kanyang buhay matapos na binawasan ang kanyang security details. Kaugnay nito, nananatili naman daw na tapat ang AFP sa kanilang mga tungkulin. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Colonel Cersas Trinidad, Chief Public Affairs Office ng AFP, na kanilang poprotektahan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ng bansa. Just to clarify, we would like to emphasize that it is the duty and mandate of the Armed Forces of the Philippines to protect and provide security and protection to our President, primarily, and that of our Vice President. And let it be clear, and we will not abandon those mandates and those tasks given. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang gagawin sakaling hindi tanggapin ni VP Sara ang security details, ito ang sagot ng AFP. That would be a hypothetical situation and would not wish to answer that as of the moment. Sinabi naman ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatili silang profesional sa pagtupad sa kanilang tungkuling protektahan ang mga matataas na lider ng Pilipinas. There will be no difference, no? Ang i-detail naman sa VP SPG are highly professional and trained for VIP security then. If not, we train them for that. Lahat po ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas are professional and we are united and we have one stand. So pare-pareho po kami kung sino po ang ma-detail dyan, we will perform our mandate accordingly. Sa ngayon anya, wala pa silang tinatanggal o pinalitan sa kasalukuyang security details ng Vice Presidential Security and Protection Group or VP-SPG dahil patuloy pa ang ginagawang proseso nito. We're looking at those who will be involved and how many will be the numbers. So as of this time, yung papers is still on process. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Yun. Okay, komento nyo muna. Ito una ang komento ko doon. Ang mahirap kasi dyan, yung lagi nilang paulit-ulit na sinasabi na they're professional, they're loyal to the Constitution. Ang problema ko dyan, yung tulad na lumabas na video ngayon, na kung saan nakikipag-meeting sila kay Romualdez. Naku po. Diba? I mean, okay, I understand that kailangan yung sumagot ng professional kayo, ganyan. Okay yan. Pero yung, kasi first time in the Philippines na gano'n ang, laging si Romualdez ang nakikipag-meet. Absent po ba yung ating presidente? Asan po yung presidente natin? Bakit tila ang laging kausap si Romualdez? Ang pangit tignan. Diba? Kala ko po ba professional? I understand. Ako hanga pa rin po ako sa mga sundalo natin sa ating AFP. Pero hindi lang maganda kasi tingnan yung mga ganong klaseng meeting, videos, di ba? Na nakikipag-meet kayo sa ating, mayroon na nga chismis eh. Diba? Alam naman natin, yung chismis kay Marbil, tsaka kay Romualdez. Ito, baka mamaya ma-chismis pa kayo na nakikipagkuntsabahan kayo kay Romualdez. Maganda, iwas-iwasan na lang po siguro natin yung ganun. Di ba? Master. Sa akin naman, sabi nila, Walang Yan. ang sabi nila professional nasaan po yung pagka-professional natin diyan? Palitan niyo muna si Browner kasi yung mga sinasabi ni Browner medyo mahirap po kasi paniwalaan kasi yung sabi niya na sumasaludo or ginagalang nila ang posisyon. Ang loyalty nila ay nasa posisyon. Hindi po para sa bayan. Yung po si Browner po ang nagsabi mismo niyan. Tapos nakikita pa nga natin na yan, nasa screen, nakikipag-usap po sila. Para sa akin, wag na siguro kunin ni VP Sara tanggapin. Kasi contaminated na Nakipag-usap na sila kay Romualdez. Malay ho ba natin kung ano ang pinag-usapan nila? Malay ba natin kung pinagpaplanuhan nila si VP Sara? Ito lang kasi sa akin. Sana
noong tinatanggal pa lang yung mga security ni VP Sara Duterte, doon na kayo nagsalita ng ganyan na hindi niyo pababayaan ang Vice Presidente. Now, kung kailan nagre-retaliate, nagre-reklamo ang taong bayan, tsaka ho kayo gumagalaw. Siguro, pagbigyan nyo na lang si VP Sara Duterte kung sino ang gusto niyang maging security niya. Katulad nga nito, no? Yung presidente natin parang out of the picture lagi eh. Kasi etong si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, parang siya na ang nagdi-decide para sa bayan natin. Biruin mo, siya na ang nag-decide na magbibigay ng 360 pesos na allowance sa mga sundalo. Di ba dapat commander-in-chief ang gumagawa niyan? Parang si Romualdez. Hindi, pero nakakapagtaka yun, biglaan. Diba? Biglaan yung mga ganong desisyon. Hindi nyo ba naisip na baka naman may nangyayaring kaya sila nag-decide ng ganon para pahupain ang tensyon? Yun na nga, kasi nag-retaliate na tao, nagagalit na tao, at nagsasalita na sa social media. Dumating pa nga yung time na tawag dito, tinurn off nila yung comment section ng page ng Armed Forces of the Philippines. Kasi marami talagang tao, mga netizens, na talagang nilulusob sila, binabash sila dahil hindi sila nagsasalita regarding dito sa nangyayari kay VP Sara Duterte. And one more, yung mga sinabi ni PRRD na talagang may fracture ng ating government at yung Armed Forces of the Philippines lang ang makakagamot. So, parang yun ang naging dahilan para gawin nila ito, para magsalita. Para ligawan, no? Oo. Ligawan itong mga opisyal natin. Yeah. Sa tingin ko naman, wala akong kasalanan yung mga opisyal. Kasi yung mga opisyal naman natin, kailangan lang talaga silang pumunta dahil kung pinatawag naman sila. Yes. Di ba? Pero ang talaga dito, yung bida-bidang si Romualdez. Talagang bida-bida Tsaka yung timing, Boss Bay Oo. Kung noon sana, bago mangyari ito, pinatawag niya, okay lang. Pero ngayon, medyo nakakapagtaka Baka mamaya, iba na plano nila. Coach. Ito hindi usapin ng professional Kasi ako, tanungin ko na lang, kaya na lang sumagot. Yung mga pumasok ba sa KOJC, professional? Yung nagsasara ng pinto habang andun si VP Sara, professional? Yung ginawa nila na hindi tinayuan ni Browner, yung kanyang mga tao na hindi nila kayang protektahan si VP Sara at pinagpapalitan, yun ba ay gawain ng professional? Yung ginagawa ng Quadcom, gawain ba yan ng isang kongresista na ipitin si VP Sara? Yan ba ay gawain professional? Yun? Huwag na natin pag-usapan yung professional. Ang importante, kung ikaw ay may security, yung confidence mo dun sa security mo. Kasi kahit sabihin mo professional yan, ako mas gusto kong paniwalaan si VP Sara na delikado ang buhay niya. At ang yayari sa kanya yung 3. Tapos doon manggagaling, doon ang command. Kahit sino namang tao, wag na lang ako mag-security kung ang magbibigay sa akin, yung sa tingin ko, sila yayari sa akin. Delikado po yan. Hindi po ako nagsasabi, hindi tayo nagbibintang. Pero yan ay maliwanag na sinabi ni VP Sara. Sinong loko-loko? Ang papayag ng kayo-kayo ang magbibigay ng security. Wag na lang. May dumating. Sumpina. Ay, so na yan. Ano sinabi mo? Supuin na naman. Ikaw naman, may gusto ka? Sumpina. Ayoko, kasi na lang muna. Hindi, may mga iilan na mga supporters. Nila siguro yun kasi about sa kanila na bakit daw ginagawang big deal yung picture na yon ni Martin Romualdez. Maris na naman. ni Martin Romualdez at ng AFP. No? So dito kasi bakit ba ginawang big deal? Ang AFP kasi at ang PNP dapat nasa gitnaan yan. Neutral yan sa dalawang panig na yan. Sa Vice President, sa Presidente, at lalo na dyan, anong ginagawa kasi dyan ni Speaker, no? So, dapat nasa gitnaan yan at doon ipapakita nila sa taong bayan na wala silang pinapanigan doon sa dalawang panig na yon. Yung masama pa nga ho dito, yung pinaka-leader pa ng AFP na nagsabi na sumusuporta sila sa posisyon. Diba? Yun pa yung isa nagpasama doon at kung gusto daw magsalita ng mga AFP, magbitaw daw muna sa kanilang tungkulin. So, doon pa lang isang mali din pagkakamali na naman yun.
So hindi naman talaga yung nagrereklamo diyan bakit daw ginagawang big deal. Una-una kasi ang tanong kasi diyan, ano ba kasi ginagawa ni Martin Romualdez doon? Kung si Bongbong pa, siguro medyo Oo. 'Di ba? Siya yung natin, commander-in-chief eh. Commander-in-chief eh. Pero yung isang House Speaker, ang hilig mo talaga si Jollibee. Ang hilig umiksena, no? Oo, kasi Kanya-kanya sila yung mga gawain dapat ng presidente, nakikita natin, si Romualdez ang gumagawa. So sa madaling salita, ayoko makasuhan. so sa madaling salita, talagang talagang parang mapapaisip tayo na, ay, hindi kaya talagang totoo yung sinasabi na iba na tamad talaga ang presidente? Kasi lahat na lang ng gawain ng presidente, si Martin Romualdez ang gumagawa. Takot ata. Baka Kaya minsan nagugulat tayo na bakit walang alam tong presidente? Katulad niyan, yung pagpasok ng mga pulis sa KOJC, wala daw mga baril. Bakit hindi niya alam yun? Yung sobrang kahirapan dito sa Pilipinas, hindi niya rin alam. Marami siyang hindi nalalaman eh. Marami siyang katulad niya sa flood ko sa usapang baha, hindi niya rin alam. 'Di ba? Wala siyang alam. So sa madaling salita, yung ginagawa niya, May alam siya. ano? Sa issue ni Maris. Sa isa lang ni Maris. Alam Pero nila doon, yun. Pinag-uusapan sa Malacanang ngayon yun. kami nag-uusapan ba? Mas updated sila doon eh. Oo, no? kasi yung mga congressman natin, mahilig sa mga artista yan, di ba? Ay, grabe. Parang si Si Committee. si Committee. Ayun. Pero ito, si Rico Blanco, kapapasok lang. Ayun na. Sumagot. Oo. Pero bago yan, mag-break po muna tayo. Wag po Ayan. mag-aalis. Magbabalik po ang programang Banateros. Yun, Rick. At ito po, may kapapasok lang na balita. Magkakaroon po ng hearing ang Quadcom tungkol po sa issue ni Maris. In aid of satisfaction. Yun. Diba? You miss my body? So, pag-uusapan daw nila kung ano talaga nangyari. Alam mo naman ang Quadcom, lahat na lang pakikialaman eh. Diba? So, pag-uusapan daw nila. Basta Dali lang joke lang eksena. po yun ha. Baka mamaya, si Banat pa nagkakalat ang fake news. Joke po yun. Kung hindi ko kayo nasakyan, ewan ko sa inyo. Bahala na kayo. Anyway, eto na nga. One Tree, One Nation, Tree Planting Initiative ni Pastor. Isinagawa sa Sierra Madre. Uy, nandiyan kayo, di ba? Oo. Narito ang balita ni Sarah Santos. Pasok! Yan. Isang regalo mula sa tagapaglikha. Yan ang Sierra Madre para sa mga Pilipino, partikular na sa mga taga-Luzon. Para sa ating mga kapatid na katutubo, bahagi ito ng kanilang pagkakakilanlan. Bilang mga katutubo, ang Sierra Madre ang buhay namin. Dito po kami pinanganak, dito na rin kami tumanda. Hindi lang ito protektor ng mga nasa nasabing lugar, tinagurian din itong Mother of Mountains. Pero naganganib ang buhay ng inang ito dahil sa deforestation na nangyayari dulot ng illegal logging, pagbimina at iba pang mga aktibidad. Ayon sa mga ulat, tinatayang 70% ng mga sinuunang puno nito ay wala na. Pero ang pagpoprotekta ng Sierra Madre sa milyong-milyong nananahan dito ay masusuklian at maibabalik sa kanya. Dahil ang One Tree, One Nation nationwide tree planting activity na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay tumungo sa lugar na ito. Dalawang lugar ang tinutukan ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement o SPM. Ito ay sa Pantabangan, Nueva Ecija at sa Tanay Rizal nitong Sabado, Nobyembre at 30. Sa mismong Bonifacio Day, nagbayanihan ng SPM kasama ang iba't ibang grupo tulad ng mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mga kabataan mula sa Keepers Club International, lokal na pamahalaan at mga pribadong organisasyon. Ang mahigit 160,000 hektarya na nawala na sa bulubunduking ito ay mapanunumbalik dahil nagtanim ang SPM kasama ang mga ibang grupo ng libo-libong seedlings tulad ng Nara sa Pantabangan, Nueva Ecija.
Bilang isang pambansang puno, ang Nara ay simbolo ng lakas, katatagan at pagmamahal sa bayan. Maliban sa Nara, libo-libong seedlings ng bamboo at fruit-bearing trees naman ang itinanim sa Tanay Rizal. Kabilang narito ang guyabano, guava, langka at kape. Malaki ang pasasalamat ng mga lumahok sa programang One Tree, One Nation tree planting activity na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil hindi lang kalikasan ang natutulungan ng butihing pastor, kundi pati na rin ang iba't ibang sektor ng lipunan. So people are here right now para tulungan tayo sa ginagawang natin ito. Merong mga elementarya na nandito, mga kabataan hanggang senior citizens. Tawag natin dito ay mga Purple Warriors for the Environment. Future, ang kinabukasan ng lipunan ay kabataan. Ang bansang hindi nangangalaga sa kanyang kabataan ay bansang walang katotohanan. So for Pastor Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ to involve the youth, napakapambihirang pagkakataon po ang ibinigay ni Pastor Kibuloy na magkaroon ng tinatawag na collective community mobilization, ang pangangalaga sa kalikasan, ang pagiging matuwid na tulungan ng ating bayan na bumangon sa mga kalamidad at maging maayos ang ating lipunan transcends beyond political persuasion or any religious affiliation. Yan po ang nakakabilib kay Pastor Kibuloy sapagkat na-unite niya ang iba't ibang political persuasion, ang iba't ibang religious persuasion, patungkol sa isang common unity. He can strike a balance among different diversified interests sa isang common purpose. Binigyang kilala rin ng isang political vlogger na hindi basta-basta ang nagpapatuloy na programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa kalikasan. So hindi po ito biro, no? Hindi na ito pakitang tao. Kasi kung mapapansin nyo, nakakatatlong beses na po tayo sa isang buwan pa lang. So ito mga kababayan, ang patunay na seryoso si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagbibigay ng solusyon para maampat ang baha at para mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Kitang-kita naman natin, lagi natin sinasabi, no, na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi lang basta-basta nangangako. Kasi hindi pa niya na ipapangako, nagawa na po niya ito. Bago pa man kumandidato si Pastor Apollo C. Kibuloy, halos 2 dekada na ito tumutulong sa kalikasan, isang bagay na bihira lang nakikita sa isang tumatakbo sa politika. Yung tinatawag na may proof of concept, hindi experiment, naitayo, nakita, nabibisita. Bihira ang politiko na tumatakbo na may proof of concept. Sa tingin ko, ito lang si Pastor. Kasi talagang may nagawa na. Gayunman, hindi nagtatapos ang One Tree, One Nation nationwide tree planting activity na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Sierra Madre nitong Bonifacio Day dahil asahang lalawak pa ang programang ito sa hinaharap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News. Yun. Ay, ganda. Super ganda, no? Yun ang mga nakakamiss sa ating sa nature. Kasi pag hindi natin inalagaan, yung mga view na gano'n, baka sa libro na lang natin makita yan. Dapat talaga alagaan, kung hindi, hiwalayan ka. Parang si Maris. Ba't ka sa akin tumitingin? Iba yung mo may pitik May hugot Hindi kaya siya naalagaan? Hindi ko lang alam. Pero ang sabi-sabi, okay naman daw. Kaso... Maris, di ka ba naalagaan ni ano? Ako, mahilig ako mag-alaga. Aray ko. Gusto mo si Maris? Hindi. Gusto ko yung lalaki. Galing kasi magsinungaling ng lalaki. Hindi, di umano. Pero yung mga ganito kasi nakita natin yung yung pagkatao niya na talagang kahit alam niyang may girlfriend yung lalaki, talagang nilalandi-landi niya, no? Lahat sineryoso na naman. Bakit? Ano naman, di ba? Alam niyo may boyfriend, di ba? Nilalandi-landi niya. Si Coach Oli hindi makapagsalita pag mga ganitong issue, no? Coach Oli, ano mo komento mo? Lover boy kasi to kaya hindi masyado nakarelate sa mga hiwalayan kanya kasi lover boy
Basta idol ko si Vic Soto. Ayun, maraming asawa. Maraming asawa, sorry. Oh, ayan. Kay Christmas na. Ano na? Na Jay. At bago tayo magtapos, wala naman sa ating Christmas countdown. 20 days na lang. 21 days, no? Magpapasko na mga kabanateros. Okay. Kaya mga kababayan, December 28, magkita-kita po tayo ha. Banateros dyan sa Japan. Kasama ko si Coach Oli, si Boss Dadat, ang inyong lingkod. Ang KOJC, kayo dalawa, kumuha ng visa. Next year kami. Oo. Kaya pa humabol yan. Na December. Meron akong tanong. Oh. Sino kaya kasama ni Maris sa Pasko? Patay tayo. Malay mo si Banat Bay. Gusto mo samahan? Malay mo si Isama Banat niyo- Bay na. Isama nyo na lang sa sa Japan. Malungkot Sa na Japan, sigurado. balita ako si Banat Bay may kasamang magandang Japan? vlogger sa Vlogger? Vlogger? Kilala. Magandang Ano? vlogger saan? Sa Japan? Ivan Alawi? Hindi, si Dan Fernandez kasama nun. Grabe kayo, ha? Uy, grabe kayo. Oy. Wala akong alam dyan ha. Oo. Hindi, nabalita ba kasi yun, di ba? Dati na ito, magkasama daw yun. Sa Updated din sa chismis si Master. Siyempre, Chis Codero, asawa ko si Manuel Evangelista eh. Alam ko yung mga... Ay, si Ernie Barong, kilala mo? Oo, lagi nakabarong yun eh. Oh, eto na. So, huling mensahe nyo na bago tayo magtapos. Oo, ako na, sige. Ikaw na. Kanino ba kay Maris? O sa Kay Maris ba? Ito sa akin nilang, no? Malapit na eleksyon, baka magtanga-tangahan na naman tayo. Iwasan natin magpabudol para hindi tayo magsisisi sa bandang uli. Coach. Yung mensahe ni Rico Blanco, Ano daw sabi? napakalinaw. Oo. Di ba yun yung babalita natin? Oo. Nanahimik si Rico Blanco. Bakit? Yan po. Basta nasa katotohanan ka, manahimik ka, lalabas ang katotohanan. Yan! Sa balang araw. Yan. Di ba? Yan. Tandaan niyo Ang yan. galing nung pasok ni Coach dun ah. Aral na aral. Sakto yun. Tumpak na tumpak eh. O, ikaw, Jay. Wala na akong sasabihin kasi Sinabi niyo na lahat. sinabi nyo na lahat eh. Basta kung sino yung alam naman na natin kung sino yung mga karapat-dapat nating iboto para sa bayan. No? Hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin yon. Kung ayaw nyo pa ulit na na mangyari itong mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yun lang. Ayun, no? Yun, maraming salamat. Basta ako, Maris Racal, PM's Daki. Yun! Baka mamaya, PM ka nun, do you miss my body? Kasi kung si Maris Racal lang sabi niya, you miss my body, ikaw naman, you feel my body. Ayaw. I'll touch my body. Ayaw. Kita-kita po tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmalibanatan. Ako po si Banat Bay. Ako naman po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos, at sa Pilipinas na nating mahal.